Magandang buhay po sa ating lahat. Konting paalala lang po sa mga OFW na sa Saudi Arabia. Ingatan niyo po ang inyong ikama. Huwag niyo pong ipapahiram kahit kanino. Dapat kayo lang po ang nakakaalam ng inyong ikama number. Kasi may mga kababayan po tayo na na-scam sa Tabi at saka sa Tamara. Wala naman silang utang, hindi naman sila kumuha ng mga gadget or hulugan ng kahit anong bagay. Kaya bigla na lang nagme-message sa kanila ang MOI. Meron daw silang dapat bayaran. Kasi nga, ikama number nila ang lumalabas doon sa system ng MOI. Pero ang isang kababayan natin ang ginawa niya, talagang pinaglaban niya yung karapatan niya. Ikama number niya nga yung nakaregister sa apps na yon pero hindi niya cellphone number. Kasi dyan sa Saudi Arabia, pag bumili ka ng SIM, kailangan ipa-register mo. Kailangan mag-biometrics ka. Para makapag-register ka sa AppShare. Kasi kailangan doon ng registered SIM at saka ikama number. Kaya pinaka-importante guys, kung nagkaroon kayo ng ikama, wag na wag nyong ipapahiram kahit kaibigan nyo pa yan. Dapat kayo lang ang may hawak ng inyong ikama. So, marami tayong mga kababayan na nabibiktima sa ganyang modus kahit wala silang utang, nagkakaroon sila ng utang dahil nga ginagamit nila yung ikama number na hindi nila alam kung sino ang gumamit. Kaya pag once na binigyan na kayo ng ikama ng inyong employer, yung physical card, itago yung maigi, huwag yung ipapahiram kahit kanino. Diyan pa naman sa Saudi Arabia, mahigpit sila sa utang. Kung uuwi ka na may utang ka, kahit saan ka nagkautang, matitrace nila yon. Makikita nila sa system na meron kang pagkakautang. Hindi ka makakauwi kung meron kang utang. Nabigyan ka nga ng final exit visa ng employer mo, pero may mga bills ka na hindi na settle, may mga utang kang hindi binayaran, ma-hold po kayo sa immigration kung kayo ay pauwi na ng Pilipinas. Kaya mas maganda, umutang lang tayo ng kaya nating bayaran. Huwag nating takbuhan yung mga utang natin. Akala nyo kung halimbawa pauwi na kayo tapos hindi nyo nabayaran yung utang ninyo, makakaalis kayo sa bansang Saudi Arabia. Hindi. Sa Pilipinas lang yun nangyayari. Yung mga umuutang na tumatakbo. Pero pagdating sa Saudi Arabia, hindi ka makatakas dahil yung registered SIM mo, ikama number mo, nandyan na lahat. Kaya mahalaga po ang ikama. Yan po ang pinaka-powerful na ID ng Saudi Arabia. Kaya wag nyo pong ipapahiram ang inyong ikama. Sa mga nagtatanong naman po, lalo na sa mga kasambahay, kung kailan magkakaroon ng ikama. Bago po tayo umalis sa bansang Pilipinas, meron po tayong entry visa. Yun po yung tinatatak sa ating passport. Valid po ito ng 90 days. So, equivalent po ito ng 3 months. So, bago ma-expired po yun, pag na-deploy ka na sa ibang bansa, dapat magkaroon ka na ng ikama or resident ID. Kasi pag hindi ka nagkaroon ng ikama o resident ID, ibig sabihin po is wala kang working permit. Illegal ka. Sa pamamagitan po ng ikama o resident ID, doon po tayo matatawag na legal na natatrabaho po sa bansa nila. Kaya mahalaga po na magkaroon po tayo ng ikama o resident ID sa isang bansa.